Sabing may koleksyon, siguro baka yun yung mga previous pa ng napagkasunduan nila sa PTA, baka siguro meron silang pagkukulang doon. Pero kung ang pag-uusapan na yung enrollment, wala talaga kaming sinisingil na kahit ano. Samantala sa Parang National High School na pinamumunuan ni Principal 2 Glorinel Romero, mahigpit din nila itong ipinatutupad sa nasabing paaralan. Bagamat may private provider din siyang inabutan sa kanyang panunungkulan na 10 taon ng kontrata sa kanilang paaralan na magtatapos sa 2011, na ang kapalit ay ang gusaling ipinatayo ng mga ito ay magiging pag-aari na ng paaralan. Hindi naman aniya sa pilitang sinisingil ang mga magulang na may bank accounts. Sila ay pinagagawa lamang ng promissory notes hinggil dito at hindi ito nagiging sagabal para hindi makapagpatala para sa school year na ito. So, dito sa Parang National High School, nag-start ang enrollment ay June 1 up to June 11. So, start kasi ng 15, talagang susunod natin dun sa DepEd Order number 65 series of 2010 at siya ay regular classes na. Then, yung second year to fourth year ay no need to enroll, but then pupunta sila dito ng maaga ng 15 para sa kanilang section. Or if may time ngayon, hanggang 11, malalaman na nila ang kanilang section. Tapos, ang first year, they need to enroll but no collection policy as what we have been instructed. Tapos, with regards naman sa mga other fees like yung computer fees, oo, merong tinatawag na mga collection fees with regards sa computer fees ng mga bata. Ito lang ay voluntary. So, with regards sa previous years nilang mga utang or accounts, yung pag-enroll ng bata ng ngayong taong ito, hindi siya magiging ground kung bakit ang bata hindi maka-enroll. All we need to do is we instructed the parents, if hindi nila talaga kayang bayaran, magbigay sila ng promissory note kung kailan nila mababayaran yung previous account nila sa computer. Kasi yung computer namin dito is private provider na dinatnan ko na dito by year 2005 na they have 10 years contract na sinusunod. So, yun lang yung finalo ko, yung kontrata na yon. Tapos mag-e-end yung kontrata na yon by March 2011 na ang kapalit nun, yung building na ino-occupy nila ay mapapa sa school na. So, bigyan nila yung sa school. Kaya, I have, in my case as of now, parang I have no plan to renew the contract. Kasi hanggang dun lang, kasi baka by susunod na taon, plano pa lang, susundin natin na siya as optional, pero parent manage na at dun na sa DTI na ibinigay na 10 units na as of now, ginagamit pa rin ng mga bata na libre para sa kanilang research work sa mga. Samantala, maliban sa no collection policy na mahigpit na ipinatutupad ngayong pasukan, ilan pa sa mga usapin ng pagsusuot ng school uniform at school ID, kung saan alinsunod na rin sa bagong DepEd order, hindi inoobliga ang mga mag-aaral na magsuot ng mga ito at ipinapaalala sa mga magulang, maging sa mga guro na hindi ito sagabal sa pagpasok ng mga bata sa paaralan. Dahil isa na ang Jose J. Lido Jr. Memorial National High School sa may pinakamalaking populasyon ng mga mag-aaral sa lalawigan. Ayon na rin sa punong guro dito na si Dr. Donato Bueno, bagamat may nakasaad sa DepEd Order number 65 series of 2010 na sa MOOE dapat kunin ang pagpagawa sa mga school ID ng mga estudyante. Hindi naman kaya ng pondo nito dahil na rin sa laki ng kanilang bayarin sa gastusin ng paaralan. Sa kabila nito, hindi aniya sila ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng pagsusuot ng school ID, kundi ang Parents and Teachers Association. Ito po ay inaayon din sa DepEd order na pwedeng naka-uniform, pwedeng wala. Pwedeng may ID, pwedeng wala. At ito pong usaping ito ay aming itinaas sa General PTA officers nung nakaraang taon at nung sinundan pang taon, na kung okay sa kanila o pinapayagan nila na walang uniforme at walang ID. At ayon po sa pagpupulong nila ay napagkasundoan na magsuot na din ng uniforme sapagkat mas makakatipid ang mga magulang kung magsusuot ng uniforme. At magpagawa din ng ID na nagkakahalaga ng 30 pesos para matulungan ang paaralan sapagkat sa kasalukuyan ang MOOE or yung maintenance and other operating expenses ng paaralan ay sobrang laki sapagkat ang aming kuryente ay nagkakahalaga ng 120,000, ang tubig ay mga 56,000. So yung 25 pesos po o 30 pesos
na kinokolekta ng para sa ID ay malaking katulungan sa paaralan. At ito po ay hindi ang paaralan ng kolekta, ang kausap po dito na ay yung mga advisor at saka yung gumagawa ng ID. Kumbaga po ay direkta na sa magagawa ng ID. Nagkaroon naman ng kasangga naturang paaralan matapos na patotohanan ni PTA General President Lito Liachon na matagal nang usapin na naturang issue kung saan tinatalakay ito sa mga ginaganap na General PTA meeting at kung ano-aniya ang kagustuhan ng nakararami o ng pangkalahatan ay ito ang nasusunod. Subalit ito pa rin aniya ay voluntaryo. Debeda, yan ay pinag-usapan na noon pa, no? At marami pang mga presidente na pinag-usapan na yan. So, ang akin lang naman ay kung ano ang kagustuhan ng nakararami. Kung ano ang gusto ng mga magulang para sa kanilang mga anak, ay siya ko lang pinatutupad sa ngayon. Kasi hindi lang naman isang magulang ang ikangay umaayon sa kagustuhan, yan ay pangkalahatan. Kung ano yung sabihin ng majority na mapag-meetingan namin, sa General PTA, pagpapatawag lagi kami ng General PTA bago magpasukan, at ito ay pinag-uusapan namin, bukod sa pag-uusapan namin, pinagbubutusan namin ito voluntarily, na ito ay hindi sa pilitan, sa kagaganda ng ating mga estudyante, sa kagaganda ng ating paaralan, ay laging ang nananalo ay yung ikangay nakararami, majority. Una, bakit natin hindi bibigyan ng idea mga estudyante? Gayong minsan nagkakameron tayo ng mga problema ng mga outsiders, mga intruders, Minsan napapasukan tayo diyan ng mga out of school youth, dadayo doon manggugulo. Ngayon, kung wala tayong ID, paano naman natin na mapapangalagaan ang ating mga estudyante? Ikalawa, ang uniform. Isa sa pinakamagandang batayan yan upang sa pagkilanlan ng mga estudyante sa paaralan. Maaari bagang magkaroon ng sibilyan ay kung ang titingnan natin ay yung kalinisan at kaayusan ng mga estudyanteng papasok. Ay kung tutuusin, mas makakamura pa sila sa uniform. Bakit? Yung uniform, 3 beses mo lang siguro, kung may 3 kang uniform, ay paulit-ulit mo lang na yun na susuotin mo. Kung civilian ka, siyempre magagarbuhan dyan. Mayroon di yung masasabi nating may mga kaya. Paano naman yung kung ang ating estudyante yun lang ang kayang bilhin na uniform o yung civilian? Medyo hindi magandang tingnan. Kaya isinasaayos natin lahat yan sa pamamagitan ng pagpapatawag ng meeting,